Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Hello mga ka-Airsoft. Hello po sa inyong lahat. Ngayon, magkakasama na naman po tayo. Pasensya na po kung late na natin na idaos tong review and unboxing natin. No? Kasi meron tayong walk-in kanina. So, alam niyo naman, syempre, inaasikaso muna natin, di ba? Syempre, kahit pa paano mas priority natin kasi yung mga nagwo-walk-in kasi syempre, nandito na sila, di ba? Ayun, pagpasensyahan nyo na para sa late na review and unboxing natin for today. Medyo mabagal ang internet ko, pero sana magdire-diretso, sana kumonek ng maayos, no? Ayun, isang hapon na naman ng review and unboxing mga ka-Airsoft. Hello, nanonood na ba kayo? Sit back and relax, okay, no? So, dire-diretso na tayo ngayon. Hindi ko lang alam, parang bug na naman yata ako, no? Pero, no, humihinto ako. Pero tignan natin, sana magdire-diretso yung connection ko, no? Okay, shout out Dante Arevalo. Oh, Dante Arevalo, hindi ba artista to? Okay, Dante Arevalo of, okay, Fatima Ubay Bohol, no? Okay, si Sir Dante Arevalo ay ang kaisa-isang rifle ka-airsoft natin, no? For today, itong airsoft niya is, this is the Scion, okay, Micro CQB. Bakit tinatawag siyang Micro CQB? Kasi maliit siya than the conventional, than the ordinary CQB unit, no? CQB unit, okay, so mas maliit pa siya kaya siya tinawag na Micro CQB, okay? Then next natin, unit ni Ireneo Basco of Culasi, Rojas City, Capiz, okay, no? So ang unit ng ating ka-airsoft is the Drug Lord's Pistol by the 1911. Okay, pakalupit. Sabi nga drug lord parang pang gangster, no? Ito yung unit niya, okay? Then next natin is unit ng ating ka-airsoft Alfredo Payakag of Banago, Bacolod City, Negros Occidental. Okay? Yan, ngayon ang unit niya is yung yung katulad nung natin, finiture natin kagabi sa ating kwentuhan session at tanungan portion. Okay? The AW Custom, napakaganda, no? 7.0 Infinity Edition. Okay? Yan, napakaganda niyang unit na yan kasi kung makikita niyo siya, talagang full setup. Ayan na, meron pang takip, no? Meron lang takip na silicone, okay? This is the RMR scope, then naka-scope mount na rin, naka-charging handle na rin. Dito na ikakasa, plus upgraded na rin to ng fixed outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, upgraded na rin ng mismo hammer protection pad. Hindi na siya dummy firing pin, okay? Hammer protection pad na yung kasama niya, okay? Then yan ang mga i-discuss natin in just a while, no? Tapos boss, may requirements ba, tinatanong ni Kyle, no? May requirement ba sa pagbili? Actually, walang requirement sa pagbili ng airsoft, no? Wala kang kailangan documentation, wala kang kailangan na any papers, no, sa pagbili ng airsoft, no? Number one lang, ang lagi ko sinasabi, dapat capable yung magmamay-ari ng airsoft. Hindi pwedeng hindi capable yung magmamay-ari ng airsoft, no? Okay? Sa mga to. Susunod siguro malamang maglalights na rin sila, no? No? Feeling ko darating yung panahon, no? Kasi yung mic. No? Okay, anyway, no, yun nga, tulad nga sinasabi ko sa inyo, no? Napakaganda ng mga unit natin ngayon, napakalupit, mga masasabi natin na talagang nasa high-end category, di ba? Okay, so ngayon, kapit na, ayan na, magsisimula na tayo ng ating review and unbox ng mga unit natin, okay? What is good and special about dun sa unit na naka-upgrade? Okay, yan ang mga number one na tanong, no? Ano ba, Big Man, ano ba ang lamang? Naguguluhan kasi ako, Big Man.
dapat bang kunin ko yung ano lang, yung stock lang, or yung sinasabi mo na na unit na ano na mga competition grade. Big man, newbie lang ako eh. Bala ko pambahay lang. Dapat ba dun lang ako sa mga pang newbie lang rin na unit? Actually mga ka-airsoft, no, ganito. Newbie ka man or hindi, pwede ka naman kumuha ng mga competition grade na unit, no? Mas magiging maganda pa nga para sa isang newbie kung kukuha sila ng competition grade na unit. Disadvantage na matatawag kung kukuha ka ng budget meal na unit. Ito lang ang lagi niyong tatandaan mga ka-airsoft. Yung isang bagay, kaya naging budget meal yan kasi walang kwenta. Yung isang bagay, kaya naging mura yan kasi walang kwenta. Yung isang bagay, kaya mura yung presyo niyan kasi hindi kagandahan yung materyales na kinabit sa kanya. Okay? Yung isang bagay, kaya mura yung presyo niyan kasi sablay. Okay? Ngayon, lahat ng bagay na quality, may kaukulang, may katapat, may kabangga na presyo. Okay? Pag yung item masyadong too good to be true yung presyo, asahan nyo na, sablay yun. Diba? Kaya nga ako, hindi ako naniniwala rin sa budol-budol eh. Walang taong for me, para sa akin ang stand ko lang, walang taong maloloko kung walang magpapaloko. Diba? Bakit ka nabudol? Hindi ka nabudol. Naging gahaman ka lang. Diba? Bakit ka mabubudol ng mga budol-budol gang? Hindi ka mabubudol. There's no such thing as budol. Naging gahaman ka lang. Exit na lang ng mga taong nabubudol yung hinahypnotize sila. Exit na lang nila yon, dahilan na lang nila yon para mapagtakpan yung masakit na salitang gahaman. Pag sinabing gahaman, ibig sabihin nag-interest ka dun sa bagay na malaki na hindi naman sa'yo. Gahaman ka lang. Kaya sasabihin mo, nabudol ka ng mga tao na na-hypnotize ka kasi gahaman ka. No? Pero kung matinong pag-iisip mo, too good to be true nga eh. Masyadong ang laki ng interest, masyadong ang laki ng kapalit, 'di ba? Too good to be true. So, gahaman ka kaya ka naloko, no? Hindi dahil nabudol ka or na-hypnotize ka, exit na lang po ng mga taong gahaman 'yun. Ngayon, sa unit, ang ganda-ganda ng unit, ang tikas ng unit, ang lakas, ang tibay. Tapos, magkakaroon ba ng mababang price? Wala. Lahat ng unit na maayos, lahat ng unit na quality, may kaukulang presyo. Diba? Kakain ka sa Manila Hotel. Lahat halos ng kakainin mo rin sa Manila Hotel, malinis, masarap, malasa, at saka, yung pinagkuhaan, siguradong maayos. Diba? Oh. Kakain ka sa karinderya, maaring malinis, maaring hindi. 'Di ba? Maaring maayos yung pagkakaprepara, maaring hindi. 'Di ba? Pag nalason ka dun sa kinain mo sa karinderya, may habol ka ba dun sa tindera? Wala. Oh. Pero sa Manila Hotel, syempre, halimbawa, kumain ka ron, nalason ka, putya, madidemanda mo yun. Yung madidemanda mo yung Manila Hotel, babayaran nila kung ano yung mga damages na nangyari sa iyo, 'di ba? Ganun 'yon. Ngayon, ano ba yung pagkakaiba pagdating sa airsoft ng mga mid-class high-end unit versus dun sa mga low class, sa mga budget meal, sa mga pinakamura? The quality and the power, no? Yung quality ng materyales, yung quality ng upgrades versus sa no quality na unit, sa malambot na unit, sa not trusted na unit. Then in terms of performance, mas maganda ang performance. Syempre, expected nyo na
nung quality versus sa non-quality. Okay? So, basta mga, hindi ko lang alam, check mo nga kung sa iPad ko lang naglalag, kung dyan sa'yo hindi naman naglalag. Kumbaga maganda ba? Maayos? Maayos dyan? Okay. Patingin nga ako. Mga so meron pa akong isang suggestion. Pag manonood kayo ng vlog, mas maganda kung nanonood kayo ng nakaganito mga ka-airso ko. Yan. Mas maganda mga ka-airso kung nanonood kayo ng nakaganito, nakahiga, no? Yung live natin is mas maganda kung ang view nyo is nakaganito kesa yung nakatayo. Okay? Iganito nyo na lang yung cellphone nyo. Yan. Pag nanonood kayo. Kasi mostly of our viewers is nanonood using cellphone eh. Bihira yung laptop, bihira yung desktop. Kaya mas maganda kung nakahigang ganito kayo nanonood. Iganito nyo mga ka-airso para malapit yung dating nung baril. Kitang-kita nyo yung buong detalye. No? Okay, Ma'am Sally, ito na. Thank you. Ano man na lang. Okay, no? Nandun tayo kanina sa quality, no? Huwag nyong meron lang ako isang payo sa inyo mga ka-airsoft, no? Kayo ang gagamit, ikaw ang gagamit. Huwag mong masyadong tipirin yung sarili mo, no? Nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka, nag-iipon ka, tapos bibili ka ng bagay na walang kwentang. Saklap naman nun, di ba? Walang iniwan. Nagtatrabaho ka, isa sa puhunan mo para makapunta sa opisina is yung motor mo. Huwag kang bumili ng walang kwentang motor. Bumili ka ng maayos na motor na maihahatid ka at maiuuwi ka everyday sa opisina, sa bahay nyo, di ba? Magpapalit ka ng gulong na motor, huwag kang bumili ng mga pepitsugin na gulong, huwag kang bumili ng Tigse 700, huwag kang bumili ng mga Leo brand, bumili ka ng mga maayos na brand, bumili ka ng Dunlop, B-Star, ano pa ba, 'di ba? Yung mga gulong na maihahatid ka sa opisina ng maayos, maiuwi ka ng maayos, 'di ba? Walang pagkasabog, hindi sasabog. Kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Tapos gagamit ka pa ng pipitsugin. Baka yung minsan na yun, matsambahan ka. 'Di ba? Putya, baliwala lahat na naipon mo. Baliwala, iiwan mo yung misis mo. Iiwan mo yung anak mo. 'Di ba? Mawawala ka sa mundong to. Hindi ka man nakaranas ng mga quality na unit. Baguhin na natin yung mindset ng tao. No? Kasi ang Pinoy, mahilig dun sa mga budget meal. Kaya kadalasan naman ganito. Sino ba yung mga nag-e-airsoft? Lahat tayo halos gustong mag-airsoft, no? Sino ba yung tumatagal sa airsoft? Sino yung nagki-quit sa airsoft? Karamihan ng bumili ng airsoft na quality na maganda, hanggang ngayon naglalaro ng airsoft. In-embrace nila, no? In-embrace nila yung airsoft community, in-embrace nila yung airsoft hobby kasi masarap, maayos kasi nabili nila. Sino yung mga taong nagki-quit sa airsoft, no? Sila yung wala yung utak sa hobby. Bakit wala yung utak nila sa hobby? Kasi hindi nila na-enjoy yung binili nila, no? It's either wala silang oras para maglaro or number 2, yung pinaka-importante, walang kakwenta-kwenta yung nabili nila. Okay? Kaya bumili ka ng may kwenta, minsan ka lang mabubuhay sa mundong ito. Tapos bibili ka pa ng cheap quality na mga unit. Wag na yun, no? Bumili ka ng maayos base sa pangangailangan mo. Bumili ka ng maayos base doon sa gusto mo. Wag kang bibili ng airsoft dahil pinagkasya mo lang doon sa budget mo. Wag. Pag ang budget mo ito lang, tapos ito yung price nung mga quality, dagdagan mo, ipon ka pa hanggang sa mabili mo is yung quality. Kesa yung sablay ang bibilin mo, ay nako, maaga kang mapapakwit sa airsoft, no? Totoo yan sinasabi ko. Okay mga airsoft? Okay. Redimer de los Santos, hello po, sabi niya, no? Magandang araw, bossing. Nakakamiss manood, sabi ni Gerson Amparo. Okay? Welcome back. Welcome again, sir, no? Okay, then... Okay. Okay. Meron po ba kayo BB's .36 white?
Wala po kaming bibis na .36 white kasi yung .36 is ano yan, China yan, no? Sa Taiwan bibis kasi walang nilabas na .36. Sa China may nilabas na .26, no? Yan. Sa Taiwan bibis kasi wala. Parang sa bibis, sa China meron nilabas na .23. Pero sa Taiwan bibis, walang nilabas na .23. 0.25 po agad. Okay? Pasensya na, wala po kami niyan. Smooth live streaming, sabi ni Polo Rodney Mojica. Thank you, sir, no? Pasensya na kayo, ha? Nilalampasan ko lang yung mga message ng mga nag-i-inquire, magkano po, yung mga ganon. Ang haba ng oras sa buong maghapon, pwede kayo mag-message kung gusto nyo malaman yung details. Talagang magme-message pa kayo during the vlog, no? Alam nyo naman na during the vlog, hindi ine-entertain yung mga magkano-magkano. Okay? Dapat yan, nagme-message kayo. Okay? Yan, katulad niya, no? Nagsasalita na nga ako, pero yung Kiroben, Cipriano, no? Nagsasalita nga ako, sir, pinakamura pistol sa inyo. Okay, di ba? Nagsasalita na nga ako, ano pa, di ba? Okay, nagtanong pa ng ganon, di ba? Okay, nasa na ba tayo? Pa-shoutout po, sir, watching here from United Kingdom. Hello po kay Sir Arehel Prieto. Hello, Sir, Mr. Prieto, no? Hope you enjoy your watching. Hope you learn more on our daily vlogs, okay? Sir, pa-share ng live video natin para dumami ang komunidad natin dyan sa United Kingdom. Okay. Idol, good day. Whisker L GBBR yung charging handle po niya. Wala po. James Laurenciana. Hanap ka sa iba, sir. Kung saan mo nabili ang unit mo, doon ka magtanong, no? Meron kami rito, kaya lang priority namin sa client namin. Doon ka magtanong sa nabilhan mo niyan, no? Wag po sa amin. Ganito mga Karso pa, pag kayo hindi kayo sa amin bumili, sa iba kayo bumili, at nasira yung unit nyo, first and foremost, doon kayo magtanong. No? Doon muna kayo magtanong. Huwag kayo magtatanong sa amin. Kasi kung alam nyo na lahat ng parts meron kami. Lahat ng parts kaya naming i-provide. Sa amin kayo magtatanong. Hindi namin kayo bebentahan kasi priority namin yung client namin. Kung client ka namin, sa amin mo kinuha yung unit, malamang sa malamang bibigyan kita. Diba? Scar L, Scar H, kompleto kami niyan. Scar Masada, kompleto kami niyan. Lahat may parts kami niyan, no? Bolt na upgraded, meron kami niyan. Oh, 'di ba? CNC na FCG, Fire Control Group, meron kami niyan. Pero para sa client namin, 'di ba? Doon ka magtanong, James, doon sa binilan mo, wag sa amin. Okay, wag sa amin. Yun lang ano ko lang, no? Okay, then nasa na ba ako? Okay, nasa na? Nawawala. No lag here. Anchorage, Alaska, USA. Wala raw lag dun sa kanya. Unfollow na ako sa'yo. Okay lang. Actually, hindi kita kailangan, no? Please unfollow. Gusto mo i-block pa kita? Teka lang, bablock kita. Paki-block ngayon. Gail? Paki-block yung Cipriano. Hindi hindi namin kailangan dito yung toxic. Ang kailangan namin dito yung someone, no? Yung someone na makakapag-add ng inputs regarding on our community. Hindi namin kailangan yung taong tulad mo. 'Di ba? Hindi namin kailangan yung toxic. Ang kailangan namin dito yung healthy community. Tandaan nyo, pag isang basket yung kamatis, pag merong bulok, alisin mo na yung bulok. Itapon mo yung bulok kasi mahahawa. Ganun ang ginagawa namin dito. Katulad mo, ganyan ang mindsetting mo, bulok. Dapat ka itapon, dapat ka ialis kasi baka mahawa sila. 'Di ba? O yun. Hindi ka namin kailangan dito, boss. Pagpasensyaan mo na pero you don't deserve our community, no? Wala kami pakialam sa iyo. Hindi ka namin kawalan. Pero kami, yung mga matututunan mo rito, hindi mo matututunan sa iba.
no? Kaya ikaw, okay lang na mawala ka. Pero kami, mawawala kami sa buhay mo, mawawala ang big man sa buhay mo, kawalan mo yun. Diba? Wala kang mapapanood na daily vlog na nagbibigay ng aral na concern sa ka-airsoft. Wala kang makikita ng ganun. Dito lang yun. Nag-iisa lang to. Pilit ginagaya pero hindi mapatayan. Okay? Good day, Sir Bigman. Sabi ni Rolando Corona. Good day, Bigman. Watching from Barangay Rizal. Barangay Rizal. Saan yung Barangay Rizal na yan? Makati, Barangay. Hindi, may rami dito sa Laguna. May Barangay Rizal. Saan yan? Saan yung Barangay Rizal mo, boss? Makati ba yan? Makati? Okay, good PM. Okay, shout out from Bigan, Ilocos Sur. Will Kulabat. No? Tama ba ako? Kulabat, okay? Share Dan, Redimer de los Santos. Solid yung isa, boss. Race gun ba yan? Yes. Joseph Uy. The Lord of all race gun. Okay, no? Okay. Okay. Pa-shout out, sir, watching from the United. Okay, nabasa ko na lahat, no? Okay. Na-block mo na. Na-block mo na si Priano. Okay, yan. Bye-bye, bye-bye. We don't need you. Makati po dati, ngayon Taguig na. Magulo, ha? Alam mo ba, yan na yung Barangay Rizal, nakatira kami dati dyan. Dati ako nakatira dyan, Barangay Rizal, JP Rizal Street. 'Di ba? Ang mga lugar dyan, Blue Boss, Amapola. 'Di ba, Gel? Ay, Amapola? Oo. Nakatira kami dyan. Ako yung kauna-unang merong computer shop dyan na malaki doon sa building na katabi ng iskinita na patawid dyan sa Pateros. Dyan kami dati nakatira, no? Barangay Rizal, JP Rizal. Ngayon pala, Taguig na. Taguig na raw eh. Sayang, no? Hello, okay, no? Ganda nga, boss, sabi ni Joseph Uy. Hello, boss Bigman from Bacara, Ilocos Norte. Okay, Sir Manuel, Cedric, pa-share yung live video natin para kumalat tayo dyan sa Ilocos Norte. Okay, maraming salamat. Okay, let's begin na. Okay, no? Unit ng ating ka-airsoft, unahin natin yung unit ng ating ka-airsoft na si Ireneo Basco. Okay, Kulasi Rojas City, Capiz. Okay. Yung unit niya is the 1911 Drug Lord's Pistol. Okay, ayan na. This is a classic unit, no? The design is very spectacular na masasabi. Lahat ng design niya hindi print, no? Hindi rin paint. Bagkos yung design na yan is embossed at saka naka-engrave. Talagang nakaukit, talagang nakabaon. Napakaganda. Okay? Not the ordinary pistol na makikita ninyo sa araw-araw. Okay? Yan ang maganda dito sa unit na to. Parang siya, yung finish niya is stainless steel. But I think this is not stainless steel. Kung hindi ako nagkakamali, this is a brass. Pag sinabing brass, siya? Parang made up of tanso. Tanso. Kaya lang, ang familiar tayo lahat sa tanso na kulay dilaw or kulay pula, di ba? Pero ito, I think parang ganito yung materials na ginamit diyan kasi one time merong isang unit na gumasgas. Itong part na to gumasgas talaga. So lumabas yung pagiging pula. Ibig sabihin, binalutan tanso to na I don't know the process pero binalutan or itinubog nila sa kulay stainless. Yan. Kaya napakaganda. Napakalupit ng itsura, napakatindi. Classic na classic siya. Maglalabas ako ng silver edition ng 1911. Okay? Nakita mo yung Cipriano? Magmamalaki pa siya, no? Na unfollow na. Who cares? We don't care, di ba? We don't care. Meron bang may airsoft shop sa inyo na ipapaliwanag sa inyo
Yung different unit, yung pinagkaiba, yung origin ng unit, wala. Dito lang yan. Kaya kung nagmamalaki ka, toxic ang ugali mo, unfollow ka, okay lang. We don't need you. We don't need you. Ang kailangan namin dito is yung mga interesadong matuto sa araw-araw na discussion regarding airsoft. Okay? Oh, this is the silver edition. Plain and ordinary 1911 silver edition. FPJ ang probinsyano. Kung makikita ninyo, wala siyang tactical rail dyan sa baba para lagyan ng mga accessories like scope or flashlight. Bakit? Kasi nga, itong itsura na to is classic. No? Classic na matatawag, kaya wala siya ng mga rail. Kung makikita ninyo, yung mga optic sight niya, fixed na iron sight talaga. Di ba? Hindi ay yung front sight and rear sight niya, hindi siya mga optic. Fixed siya kasi nga conventional classic unit to. Ito yung nakikita niyong ginagamit halos ni FPJ. This is the silver edition na plane. While this is the special edition, no? The Draglord's pistol. Oh, yan. Diba? Oh, napakaganda. Oh, pati yung grip, ito yung isa to sa mga unit ng 1911 na matatawag mong full metal. Mula ulo hanggang paa metal. Ultimo grip, hindi plastic, hindi rin rubber. Okay? Itong unit na to is collector's edition na matatawag. Ibig ko sabihin, this is not the ordinary pistol na makikita mo na gamit-gamit ng mga tao or gamit ng mga player sa mga game site. Bihira mo lang makikita to. Collector's edition. Okay? Ito yung mga unit na hindi bumababa ang presyo. Basta nasa good condition. Walang gas-gas, walang kayod, walang UP, walang bali, walang crack. Ito yung mga unit na tumataas ang value. Okay? Hindi katulad ng mga, syempre, ng mga common na unit na pagkabili mo, gusto mong ibenta bukas, bagsak na yung value nun. Pero ito, pagkabili mo, gusto mong ibenta bukas, kahit same price, mabebenta mo to. Kasi bakit? Wala silang makikita nito everyday. Hindi palagi may available na ganito. Okay? This is the unit of Arca Airsoft Irineo Basco of Culasi, Rojas City, Capiz. Next unit natin. Ang bagal talaga nito. Pwede ko bang i-restart to? Grabe, ang bagal niya. Sobra. Sandali, wala akong mababati muna kasi nag-restart ako ng iPad ko, no. Ang bagal kasi ng connection, mga ka-airsoft eh. Pagpasensyaan niyo na ito, lipat ko to rito. O, ngayon paano i-on to? Press lang matagal, no? Ayan, pag lumabas sa Apple. Okay, no? Next unit natin is unit ni Alfredo Payakag of Banago, Bacolod City. Okay. Kagabi, okay lang naman eh. Kahit buksan mo yan, kahit magtatahol sila. Naka-mic ako. Hindi rinig yan. Hindi rinig. Okay, no? Ito yung dinemo ko kagabi, pero hindi ko tinest fire. No? Kumbaga, finiture ko lang doon sa kwentuhan session tanungan portion natin. Ngayon, pagkagising daw ng ating ka-airsoft na si Sir Alfredo kaninang umaga, pagkabukas niya ng FB niya, ito raw agad ang lumabas. Okay? So, dali-dali, tumawag siya sa atin, Big Man, magkano yun? Pwede ba akong umorder? Syempre, bakit hindi, di ba? Si Sir ay taga Bacolod, Negros Occidental, at ito yung in-order niya. Kanina sinet up ko pa to. Okay? Tulad nga sabi ko doon sa vlog ko kahapon, makikita nyo, ang setup niya, naka-scope mount na. Naka-RMR scope pa. Okay? Naka-charging handle pa. Okay? Tapos, bakit mahalaga yung scope mount? Kasi yung scope mount, tandaan nyo to ha, scope mount, pag yan, gumagalaw na yung slide mo, hindi siya sumasama dahil naka-fix lang siya dyan. Kaya napaka-accurate niyan. Hindi katulad ng ibang unit na dito nilalagay sa ibabaw ng slide. Ngayon, sa tuwing magre-recoil yung slide, gumagalaw din yung scope. Pero ito, hindi ganun. Di ba? Hindi siya gumagalaw. Kaya,
Naka-focus ka lang totally. Pak, 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 pak. Diba? Ngayon, ano pang upgrade niyan, big man, na kinabit nyo? Number 1, naka-fix outer barrel. Number 2, naka-hammer protection pad. Number 3, naka-fine tuning. Number 4, naka-trigger job na. Hindi pa lang to naka-hop up rubber. Sir Alfredo, kung gusto mong i-hop up rubber natin to, just let us know asa para bago natin ipaship sa'yo is ma-setting na natin, mailagay na natin yung hop up rubber. Kasi baka pag nagkataon dyan, ikaw maglalagay dyan, baka hindi mo mailagay ng tama, bossing, magkakaproblema pa tayo sa unit. Bagay na ayaw naming mangyari sa'yo yung ganon, okay? Hindi. Mga ka-airsoft, may tanong lang ako, hindi po ba lag sa inyo yung live ko? Pa-reply nga kung hindi ba malabo, kung loud and clear ba yung audio, kung loud and clear, tapos hindi ba nag-i-slow mo yung video, pa-reply nga po, loud and clear, then yung video is quality ba, malinaw po ba? Hindi idol, sabi ni James Laure. Oh, thank you for that. How about the audio, the video, mga ka-airsoft? Hindi ba parang slow mong ganon? Kasi dito sa akin, hindi ko alam, baka connection ang problema. Okay naman, sabi ni Georgie Tison. Okay. Siguro, normal lang quality. Okay. Sige, thank you for that, no? Thank you. Sino ba to? Jason, Marcos, Kadoy. Okay, Joseph Uy. Okay, Rolando. Okay, Sir Rogelio. Okay, James, thank you. Acacia. Okay. Then ayun, Bry, no? Ayun, maraming salamat po sa inyo, no? Reco Soto Indong, thank you. At saka Jokson Dion, okay, then Ronald Baleser, okay, then yun, maraming salamat, no? Okay, yan. Asa na ba ako kanina? Ayun, naka-fix outer barrel. Kahit ganito to, kahit napakalaki nito, kahit napakahaba, alam nyo ba na ang tipid nito sa gas? Dahil sa ginawa nating fine tuning, mamaya malalaman ninyo yung sinasabi ko, no? Alisin lang muna natin. Mamaya malalaman ninyo, pwede nga ako patakip dito. Nasaan na ba yung notebook natin na green, Lucas? Patakip lang doon sa dito natin kasi yung mga gas natin nagyayelo. Yan. Pabalot na yan para mapaship na. Okay na ba yan? Kompleto na yan. Wala nang ano dyan. Okay, no? Sige. Yun. Napakatipid dito. Mamaya makikita ninyo. Ikakagulat pa nga ninyo Bakit ganun? Diba? Huwag kayong magtaka kasi yung unit natin is naka-fine tuning, naka-trigger job. Yung unit natin lifetime warranty. Yung unit natin dito is every 3 months pero pwede mong ipa-general maintenance. Kumbaga preventive PMS, preventive maintenance service, di ba? Pwede mong ipa-maintenance dito sa amin for free lang, di ba? For free lang. Pwede mong ipa-cleaning, degreasing, lapat ng panibagong oil, libre lang yun sa Big Man, no? Kaya, yun ang mga mai-offer natin sa ating mga ka-airsoft, okay? So, ngayon, let's begin, no? Unahin natin ito. Unahin natin to, dito, then dito, okay? Let's begin dito. Unit ng ating ka-airsoft, Irineo Basco, Kulasi City, Capiz. Na-discuss ko na kung anong meron dito, kung anong plus factor nito, kung anong malupit dito. Siguro, sa mga bagong dating, i-replay nyo po yung video natin, di ba? Meron akong tatanungin sa inyo. Ito, tatanungin ko kayo, ha? Mag-participate kayo, mga ka-airsoft, sandali lang, no? Meron kasi tayong different ganito, no? Nasaan na yun? Okay, I have here, bakit color green to? Sorry. Okay. Kumuha ko ng 2 pirasong 1911. Hawak ko ngayon
ang dalawang pirasong 1911. Ipapakita ko siya sa inyo. Try to observe kung anong pinagkaiba nila. Okay? Try to observe. Meron bang pinagkaiba? Okay, gaganyan natin ha. Meron bang pinagkaiba bukod dun sa sticker? Kasi magkaiba yung made in Taiwan niya eh, no? Ayan. Papakita ko sa inyo, ilalapit ko ha. Tatanungin ko sa inyo. Tignan ko kung magaling kayo mag-obserba. Meron ano ang pinagkaiba ng dalawa bukod sa sticker? Ayan. Ayan na, nilapit ko ha. O, ayan. Okay? Kita? Ha? Malinaw? Yan. Ano ang pinagkaiba ng dalawa bukod sa sticker? Ayan, yan ha. O, ano ang pinagkaiba ng dalawa bukod sa sticker? Sige, tanong ko nga kung tignan natin kung malinaw ang inyong mata. Ha? Yung tatak sa grip. Possible, okay? Sige, tama. Oo, tama nga naman yung grip, no? Yung tatak sa grip at saka yung grip na rin. Pwede na natin sabihin na gano'n, no? Yan ha. Check nyo, ha. Yan. Yan. Anong pinagkaiba? Okay. Yan. This is both a 1911, ha? Okay. Nakakapanghinayang naman pong gamitin yung ganyan ganda ng itsura, sabi ni Redimer de los Santos. Totoo yan. Nakakapanghinayang yung mga ganito kaganda, no? Ayan, sige na, sagot na. Ayan, tignan nyo yung trigger. Ayan. Tignan nyo yung slide. Tignan nyo yung barrel. Okay. Tignan nyo yung grip. Ayun nga, sabi natin magkaiba, di ba? Ano yung pinagkaiba dalawa bukod dun sa sticker? Okay, yan. Sige. Oh, yung tatak sa grip. Masarap din minsan naka-fix iron sight ang ginagamit sa plinking or targeting. Dahil kahit umuulan ay wala kayong aalalahanin na electronic components na mababasa. Pwede. Macho ang dating ng nasa kaliwa. Okay, macho. Oo. Sir Rogelio, bukod sa grip, double stack. Ang galing naman nito. Grabe to si Polo Rodney Mojica. 2 thumbs up for you, sir. Actually, yun ang gusto kong yun ang gusto kong ipaunawa sa inyo. Nasaktuhan ni Sir Polo Rodney Mojica. Ito, papakita ko sa inyo ha. Look at this. Tama yung sinabi niya. Okay? Tignan nyo yung butas ng sa magazine. Kita, look. Ayan. Kung mapapansin ninyo, mas malaki to. Kasi high cap pa to. Pero 1911. This is the Para Ordinance 1911, while this is the Classic 1911. Tama yung sinabi niya. Since high cap pa to, dual stack. Okay? Ito naman, since Classic to, single stack. Isang diretso lang. Ito naman, dual stack. Thank you, Sir Rodney. Grabe ka. Nakakatuwa naman. Kasi nagpa-participate sa mga vlog natin yung mga taong may sense, 'di ba? Yan ang masarap i-keep sa page, 'di ba? Yan ang masarap na maging subscriber. Yung may isip, yung may utak. Ang hirap kaya nung mga subscriber na sinabihan mo lang tapos sasabihin sa iyo, unfollow ko na yung page mo. Okay lang. Who cares? 'Di ba? We don't care. Wala kaming pakialam sa iyo. Cipriano, Mr. Cipriano, 'di ba? Pero kita mo to, ito ayan si Polo Rodney Mojica. Grabe napakatindi, napakagaling ng observation niya. Nakakatuwa. Yan ang masarap na subscriber. Kasi bakit? Hindi lang siya basta nanonood. Actually, nag-o-observe siya. And may mga pagkakataon na makakapag-add siya ng info, ng ideas, ng mga tips, di ba? Techniques. Yan ang masarap, no? Okay, tama siya. Okay. Meron rin naman tumama. Magkaiba yung kulay ng barrel. Yan, totoo naman talaga. This is black and this is
silver barrel. Okay, the hammer. Kanina may nag-type, nakita ko, this is silver. Pero yung pinaka-essence nung gusto kong itanong sa inyo is yung pagkakaiba regarding high kappa and the single stock magazine. Okay, no? Yan. Bakit ko gustong maipakita sa inyo? Kasi ito yung itsura ng high kappa for the para ordinance. Kung makikita ninyo, mataba, while the 1911 is mapayat. Tama yung sinabi ni Sir Rodney, pag naglagay kang bala rito, dual stock. Left, right, left, right, left, right, left, right. While dito, single stock, isang buong diretso lang. Okay, yeah. Ayun. Thank you. Woo! At least, ang sarap nung ganito. Hindi ako nahihirapan sa ka-airsoft. Alam ko na may laman yung uisip nila, di ba? Masarap yung ganun eh, di ba? Okay. Yun ang magazine ng unit na ito. Okay? The Drug Lord's Pistol, single stock magazine, maximum rounds is 16 rounds only. Okay? Yan ang masarap, di ba? Okay, ngayon, target paki-ready. Ngayon, maglalagay tayo mga ka-airsoft. Never, ever forget na maglagay tayo dapat ng silicone oil. Press the valve, then spray. Okay? Pakitawag si Luca yung camera. Okay, then sa inlet valve din. Dito sa baba. Okay? Tapos syempre sa unit, huwag nating kakalimutan, always pinapaalala ko, palagi magsisilicone oil po tayo. Yung silicone oil, yan yung daily multivitamins ng airsoft, no? Kung tayo ang mga tao, kailangan nagba-vitamin C tayo, nagmo-multivitamins tayo. Yung airsoft din natin, syempre, sa tingin gagamitin natin, make sure na mai-sprayan mo or hindi siya tuyo sa silicone oil. Ready mo yung camera mo? Okay, no? Kasi syempre, wear and tear ang kalaban natin sa airsoft natin. Okay? Kasa, ilak, lagyan natin sa slide stopper, then lagyan din natin dun sa nozzle. Okay, after that, okay, release, then rest. Tapos syempre maglagay tayo ng hangin. Sa paglalagay ng hangin, always use 12 kg upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds only ang ilalagay natin. Enough na, sobra na po iyon para sa isang full rounds. Okay? Hatak pababa ang magazine, put your right thumb here habang hinahatak mo para kung mabibitawan mo, dito tatama, no? Hindi dito. Kasi possible masira tong BB magazine lip. Okay? Hatak, then all the way, using our reloader, pump lang po. Okay, hindi ko na ganun pupunuin. Yan. Ganyan, ha? Ngayon, pasok. Okay, ready mo na? Baka tamaan mo yan, ha? Okay, pasok sa unit. 1911 Drug Lord's Pistol. Firing! Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. By the way, nakalimutan ko. Hindi siya tulad ng mga modern na 1911 or 2011 na ambidextrous yung safe. Okay? Ito, one side lang. Dito, wala, oh. Pero ito, dito meron. Ayan, oh. Kasa natin. Ayan, ma-access nyo yung safe. Ayan. Ayan. Pag naka-safe, kahit pindutin mo itong beaver tail, hindi puputok. Pag naka-unsafe, once na pinindot mo na yung beaver tail, puputok na. Okay? So, ayun nga. Nilagyan natin 2 seconds, di ba? Ako, hinahamon ko yung mga nakaka-1911 dyan na hindi naman sa amin binili. Hindi na sa amin binili. So, naglagay tayo ng 2 seconds, nagpaputok tayo, naka 1 full rounds na siya. I'm sure meron pa to. Lagay pa tayo, baril pa tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 na. O sabihin mo ng 14 na lang rin yung kanina, edi 28 na. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 na.
Plus yung 14 kanina, 34 na putok. Okay, 19, 20, no? Tama. 21, 22, 23, 24, 25. 25 rounds plus 14. Oh, edi ilan? 40 rounds. O, di ba? 40 rounds para sa 2 seconds na single stock magazine. Wow, grabe. Napakatipid. Hahamonin ko yung mga naka 1911 dyan. Lagyan yung 2 seconds yung unit nyo. Tignan nyo kung gaano ilan lang ang ipuputok compare dun sa unit namin na naka fine tuning and naka trigger job. Unit ng ating ka-airsoft, Dante Arevalo, going Fatima Ubay, Bohol. Okay, ito na po yung unit niya, sir. Ready na for packing and ready na po for shipping. Okay. Look, pakibox, pakipunas muna. Okay, then next unit natin is unit ni Sir Alfredo Pacayag. Tulad nga ng sinabi ko, diniscuss ko kanina, what is good and special about this? Lahat na ipakita natin, lahat na i-discuss na natin. Ito yung sinasabi ko kanina, one side lang yung safe. Ito, mapapansin ninyo, left and right, merong safe. Ayan, left, right, merong safe. Pwede nyong i-access, ganyan, o. Kasa natin, ha. O, ayan, o. Kawit-kawit lang. Kung kaliwete ka rin, ayan, o. Diba? Kawit-kawit lang. Ayan ang kasarapan ng ambidextrous, no? Ngayon, to. Upgraded na, wala ka nang problemahin. Di battery to, no? Okay, di battery. So, pag nalobat, meron naman nabibili sa mga convenience store. I think 30 pesos para dun sa battery nito, no? Just make sure na pag itatabi ninyo siya, naka-off na yung red dot niya. Kasi pag iniwan nyo, hindi automatic na go off eh. Pag iniwan nyo naka-on, syempre, sa unang beses, maaring hindi malobat. Pero doon sa mga susunod na beses, possible na siyang malobat. No? Kaya, iwasan ninyong iiwanan siya na naka-on. Okay? Then, meron siyang silicone na cover para pag itatabi nyo, at least safety siya. Hindi papasukin ng moist ng alikabok. Okay? So, let's begin, no? Ganun pa rin, yung unit niyan is, yung magazine niyan, lagyan muna natin pala ng langis yung unit, no? Ganda, may charging handle, oh. Oh. Diba? Asa natin. Okay din, lagay natin. Okay? Spray tayo sa slide stopper. Then, spray din tayo dun sa nozzle. Yun, okay. Then, release. Then, rest. Okay. Kunin natin magazine. Okay, this is the magazine. Siyempre, press the valve. Pindutin yung valve para mag-open. Saka mo sprayan ng oil. Ganon din dito sa ilalim. Sprayan. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo. Lalagyan natin to ng 2 seconds na gas using 12 kg. Okay? Press down. 1, 2. Nilagyan natin ng 2 seconds. Mga ka-airsoft, by the way, bago ko makalimutan, 12 kg compatible lang tong unit na to, ha. Wag nyo lalagyan ng 14 kasi pwede siya mapersa, pwede masira. Kayo rin ang magsasuffer, no? Kung sakasakaling ganun. Sundin nyo lang po yung sinasabi ko, mga ka-airsoft. Wala po tayong sasabihin na hindi totoo. Wala tayong sasabihin na ikakasama ninyo, no? Okay, gamit lang po tayo ng 12 kg dun sa unit. Okay? Ngayon, lagay tayo ng bala. Sa pababa din, pump lang po. Okay, so bala, okay, ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 rounds nakalagay. Okay, ayan, ha. Kailangan alternate, no? Go! May gas na, may bibis na. Ready to fire tayo. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Open bolt. Sarap gamitin. Kasi wala ng bala. Okay? Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. This one. Then rest the hammer by pressing the trigger. Alam nyo bang ang sarap nung naka-upgrade ng naka-upgrade ng hammer protection pad? Napansin niyo yung pag-fire ko? Ang bilis ng cycle niya, ang bilis ng response niya. Kasi
wala nang dummy firing pin. Isa yon sa mga innovation na ginagawa natin dito sa Big Man. Isa yon sa kung paano magiging maganda yung ating serbisyo, kung paano magiging maganda yung unit natin na sineserve sa ating mga ka-airsoft. Okay? Kanina nag-fire tayo ng 23 rounds. Tignan natin kung makakaisang rounds pa tayo. Okay? Naglagay tayo ng 2 seconds ng gas. Nakaisang full rounds na tayo. Tignan natin. Baka naman niloloko lang tayo ni Big Man doon sa sinasabing 2 seconds. Sobra-sobra sa isang full rounds. Okay? Firing! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, naka-10 na tayo ha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Naka-20 na tayo. 20 plus 23, edi 43 rounds na ang naipuputok nung 2 seconds natin. Hinahamon ko yung mga naka-high ka pa dyan. Lagyan nyo ng 2 seconds. Hindi nyo kayang tapatan ang 2 seconds ko. Ang 2 seconds ng Big Man. Hindi nyo kayang tapatan. Promise. So ngayon, nakaka-43 rounds na tayo. Diba? 43 rounds na. Oh, meron pa kaya? Baka wala na. Baka meron pa. Diba? Ayan ang testing natin. Okay? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 rounds para sa 2 seconds of gas. Ano ba naman yan, Big Man? Bakit nakakainis? Ang tipid naman yan. Di ba? Okay, 50 na tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Okay na, kasi naramdaman ko na yung hina eh. 5, 2 seconds of gas, 55 na rounds na putok. Sarap. Di ba? Ang sarap. Hindi kaya yan ng unit nyo. 100%. Kasi yung unit namin, naka-fine tuning, naka-trigger job. Yung unit ninyo, from the maker, diretso benta sa inyo. Walang correction of glitch na nangyayari. Yung sa amin, corrected lahat ng glitch. Okay? Kaya we are proud na maibahagi ito sa inyo kasi we are sure na hindi tayo mag-aaway dahil hindi sasakit ang ulo mo. Okay. Kaya hindi nyo pwedeng kumpara sa iba eh. Kasi ang laki ng pagkakaiba. Well, lifetime warranty pa lang eh. Wala naman yung iba nun eh. Yung lifetime warranty pero tayo kaya nating ibigay. Yung bibili nyo dun sa iba, hindi man naka-trigger job. So, anong mangyayari? Ang bigat ng trigger, ang bigat ng beaver tail, yung hammer nagloloko. Oh, sa amin hindi. Diba? Yung bibili nyo sa amin, naka-fine tuning. Nakita nyo? 2 seconds of gas, naka-55 na putok tayo. Hahamunin ko kayo. Yung high capa nyo na hindi nyo sa amin binili, hindi naka-fine tuning yan. Hindi ka makakapagpaputok ng 55 rounds in 2 seconds of gas. Promise. Okay? So, syempre, pag wala nang hindi nagagamitin yung unit, make sure walang lamang bala at saka syempre dapat walang lamang gas. Pasingawin. So, unit natin ka-airsoft, Alfredo Pacayag of Banago, Bacolod City, Negros Occidental. Ito na po, no? The Infinity 7.0 AW Custom 2401. Okay? Okay, for pack and for shipping. Ito na, ha? Okay, next unit and for the main event. Okay, no? Micros CQB. Anong meron? Anong special dyan sa Micro CQB? At bakit tinawag na Micro CQB? Okay? Mga ka-airsoft, kaya siya tinawag na Micro CQB. Mas maliit siya doon sa conventional, no, na traditional na CQB. Meron ba tayo?
is, ay. Look, pakikuha to. Naalis sa pagkakasabit. Pakiayos. Okay, this is the conventional size ng mga CQB. Okay? While this is the micro CQB na tinatawag. Makikita ninyo, malaki ang diferensya. Nasa kulang-kulang 1 dangkal yung haba, di ba? O, ayan. Papakita ko sa inyo yung itsura pag hawak natin yung CQB. Okay, yan ang itsura, di ba? Okay. Pag hawak naman natin syempre yung micro CQB. Kung makikita ninyo, mas mabilis ko siyang naimamaneuver. Mas mabilis ko siyang naililiko, mas mabilis, mas komportable ko siyang naiwawasiwas. Bakit? Kasi nga, micro CQB siya. Tandaan nyo, yung isang rifle, mas mahaba, mas matagal mas mahirap mai-maneuver. Mas mahaba, mas mabigat. Ito, kahit full metal siya mula ulo hanggang paa, napakasarap pa rin niyang i-maneuver. Kasi nga, maiksi. Okay? Kung ang mga paglalaruan mo na lugar, yung mga lugar na tulad ng abandoned hospital, mga haunted house na tinatawag, na mga school, 'di ba? Abandoned school. Yung mga papasok ka sa mga pinto-pinto, the best to. Pangdukutan kasi ang iksi nga niya. Pero syempre kung ang lalaruan mo naman is let's say mga jungle, rice field, forest, mas masarap gumamit ng mahaba. Pero kung pambahay, pang-alis stress, tapos syempre yun nga, maglalaro ka sa medyo masisikip na lugar, ito ang pinaka-the best na gamitin. Okay? Si Sir Dante Arevalo o Fatima Ubay, Bohol ay wala pang plano sa ngayon na maglaro. Balik ko lang to mga airsoft, no? Wala pa siyang sa plano ngayon na maglaro. Ang gusto lang niya is ma-familiarize yung unit, no? Isa siyang OFW, uuwi siya rito, magi-stay siya ng 3 months. So, grabe, no? Na-interview ko pa yun. Okay, no, magi-stay siya rito ng 3 months, tapos kasama yung family niya. Gusto niya na meron siyang nilalaro-laro. Hindi pa siya maglalaro as in sa game site, hindi pa siya makikipagbakbakan. Ang gusto niya, doon muna sa backyard niya, doon maglalaro. Okay? Tapos na yata sila. Ano oras na, Luke? 4:30. Hindi pa. Okay, no? So, okay. So, this is unit ating ka-airsoft. Okay, what is good and special about this? Modern ang dating. Naka-competition trigger, okay? M-lock handguard, napakaganda. Adjustable, what do you call this? Mag-pull na butt stock, okay? Upgraded LiPo battery ang kasama nito, ang ibibigay natin. Full metal, napakaganda. 3 colors available for this. Black, then bronze and silver, okay? Napakaganda. Look at the compensator. Napakatindi, no? Square type siya. May rail sa ibabaw for upgrades like scope. Then look at this one. Hindi mo na kailangan maglagay ng angle grip. Kasi naka-angle na siya. With built-in angle grip na. Napakasarap ha. Napakatindi, napakaganda. Napakaayos niya, no? Okay, so let's begin. Siyempre, battery operated to. To adjust this, press lang. Okay? Ngayon, para maalis mo to dahil lalagyan mong battery, hatakin. Yun. Yeah. So, this is the plug where you will put the battery. Okay? So, gamit tayo. Ang battery niya is Nanotech Turnigy. Okay? Bali, 1.2 milliampere, 1,200 milliampere. Okay? Ang battery, meron 3 bagay na ayaw niya ng madedrain.
Ayaw din niya na ma-overcharge at ayaw niya nang mag-iinit. Gamitin mo lang ng tama yung battery mo para hindi masira. Indikasyon na sira yung battery, mabilis na siya mag-lowbat, bloated na. Ibig sabihin parang may hangin na to, no? Parang puputok na siya, no? So, yun ang mga indikasyon. Ang battery lifespan 2 years only, no? After 2 years, magiging mabilis na siya mag-lowbat. Indikasyon nyo na dapat palitan nyo na siya. Okay? So, let's begin. Pasok natin to. Then, plug natin tong okay, after that, balik natin tong buttstock. Siyempre. Okay, that's it. Ngayon, siyempre, ay, iba pala yung magazine nito. Grabe, kumukuha ako ng M4 magazine. Ito nga pala magazine. This is the magazine, no? Ayan, long magazine. Wala siyang opening sa ibabaw para, you know, para lagyan ng ano. Pasok ba sa kanya yung ano, nak? SRC? Try na ba natin? Hindi. Oh, what did you wanna make it? Hindi siya kanya pasok. Nag-eksperimento lang ako. Pagpasensyahan nyo na ako, no? So, hindi nga sa kanya pasok. So, ito. This is the magazine. Okay? Number 1. Para malagyan natin to, you need a reloader. Suksok mo lang. Then, ayan. Suksok mo. Then, pump. Ganyan lang, oh. As easy as that, di ba? Okay, kahit huwag mo ito i-video. Yan. Yan. Meron na, di ba? Diyan na. I think this is 180 rounds ang mailalagay mo sa isang ganito, no? Kaya marami-rami naman. Pero syempre, hindi kasing rami nung sa M4 magazine na 300 rounds. You can buy an extra magazine, syempre. Kung depende sa gusto mo. Ang ganda kasi ng forma niya, yo. Oh, di ba? Oh, napakatikas ng forma. Okay, firing tayo mga ka-airsoft. Single fire. Rapid fire. Sarap, di ba? Okay, so Lucas, firing. Patry natin kay Lucas para makita nyo rin yung itsura ng halimbawa, anak nyo, di ba? Pag nagpa-fire na. Sige, firing. Mic, ha? Sige. Okay, rapid fire. Ubusin mo doon sa labas. Maingay dito. Okay, no? So, yun si Lucas. Mga airsoft, no? May share lang rin ako. Wag nyo hayaan na hindi ma-experience din yung anak nyo yung pag-airsoft, no? Hayaan nyo ma-experience nila, napakasarap ng airsoft bilang isang maging alternative hobby or libangan ng anak nyo. Huwag nyo hayaan na yung anak nyo nakababad sa computer or sa gadget. I-train nyo yung anak nyo ng basic discipline, yung tamang paggamit, tamang paghawak ng airsoft. Pag nangyari yan, mas magiging maganda yung mindset ng anak nyo regarding sa mga bagay-bagay ng hobby, no? Kasi yung airsoft kasi makakatulong sa kanya yon para ma-develop niya yung disiplina sa paggamit ng baril na nadadalhin niya hanggang sa tumanda siya. Okay? Kaya wag niyo ipagkait sa mga bata, lalo na yung mga bata ngayon. Grabe talent ng mga bata ngayon, ibang-iba nung mga talent natin, no? Matitindi sila, no? Matitindi yung mga bata ngayon, okay? Shout out idol watching from Angeles, Pampanga, no? Okay, si Jesse Arevalo. Okay, alam ko nakabook to. See you, sir, no? Alam ko nakabook to eh. Nakabook ka ba, Sir Jesse? Okay, natapos, M4A1. Okay, the best ka talaga, idol. Okay, no? Looking forward, visit your shop next January 2025. Thank you, sir. Okay. Malaking sa kabila. Okay, ako na. Ano yung unit? Papaalam pa tayo.
Okay, every after the game, naubos na yung bala. Natapos ka na maglaro, always remove the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Then, after you clear the chamber, you need to rest the spring. Lagay nyo siya sa rapid fire. Press nyo na 1 second. Then, single fire. Then, save. Okay na? Yung spring, lagi nyong ire-rest kasi baliwala yung ginawa natin na upgrade kung hindi nyo ire-rest. Tapos, syempre, pag magcha-charge na kayo ng battery nyo, always make sure na alisin nyo siya dito sa loob. Huwag nyo i-charge ng nakakabit dito sa loob. Kasi bakit? Masisira. Kasi, mag-iinit during the charging. Ayaw ng airsoft natin, yung, ng battery natin na lipoly, yung nag-iinit. No? Kaya, aalisin ninyo sa Okay, so unit na ating ka-airsoft, Dante Arevalo of Fatima Ubay Bohol. Ito na po yung unit mo, the Micro CQB Scion Arms, no? AEG na matatawag, okay? Yun, grabe. Maraming salamat. Magandang Friday, Boss Big Man. Sabi ni Darwin Reyes, hello po. Magandang Friday po sa inyong lahat, no? Okay, so mga ka-airsoft, napakasarap naman. Sinamahan nyo ako sa isa na namang hapon ng review and unbox natin ng mga unit, no? Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, please help me spread this hobby. Help me sa ating community. Mag-share po kayo, no? Meron pa po tayong arrow button diyan sa baba. At saka para manalo kayo ng ating mga big man para pernalya na tinatawag. Okay? Salamat sa brother ko sa nagbigay ng napakagandang mic, no, na DJI Mic 2. So pangarap ko to dati, hindi ako makabili, no. So ayan, binigyan niya tayo. Ayan, ang ganda niya, no. Yung binigyan niya tayo at yan yung gamit natin. Kaya na-i-deliver natin ng mahusay at maganda yung ating audio sa ating mga ka-airsoft. Napakaganda nito. Medyo may kamahalan lang talaga. Kaya hindi ko mabili, no? Pero ngayon, ayan na, ginagamit na nga natin, no? Okay, no? So, yun lang muna mga ka-airsoft. Mamaya, try natin kwentuhan session at syempre, tanungan portion. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.